Ang CCTV na yan ang usap-usapan nga ng mga nakaraang araw sa social media. Tila hindi man rinig sa video pero kalaunan, napag-alaman na sa video, isang babae ang sumisigaw ng mga katagang Manuel ng paulit-ulit. Isang malungkot nga ang naging wakas sa paghahanap sa nawawalang byuda sa Los Angeles, Pampanga. Ang ginang na ilang araw nang nawawala ay natagpuan, ngunit siya ay wala ng buhay. Ang kalunos-lunos na pangyayaring ito ay nag-trending nga sa social media. Sa kadahilanang kalaunan ay nakita ang ginang na nakabuo na sa compound ng sarili nilang bahay. Ang ginang nga na naririnig na sumisigaw sa video ay kinilalang si Maria Teresa Mamak na tinatawag ng kanyang pamilya bilang Tess, 58 years old. Aktibo sa simbahan ang ginang at kilala din bilang matulungin. Ang mister nga ni Tess ay si Rodelio o tinatawag nilang Tony, 68 years old na dating kapitan ng Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Matagal na ang panahon nagsisilbi bilang kapitan si Tony sa nasabing lugar. Ang pagmamahalan nga na mag-asawa ay kalaunan nagbunga ng 4 na mga anak. Bukod sa pagiging lingkod bayan, negosyante din ang mag-asawang Tess at Tony. Sa compound nga na mag-asawa, makikita din ang kanilang negosyong piggery. At sa pagdaan nga ng panahon, nagkaroon na ng sariling pamilya ang mga anak ni Tess at Tony, kaya naman ang mag-asawa na lamang ang nakatira sa kanilang bahay. Base naman sa mga taong nasasakupan ni Tony, siya ay tapat na politiko at chairman na hadlang ibigay ang lahat para sa ikabubuti ng mga residente sa kanilang lugar. At para nga kay Tony, walang pinipiling oras ang pagtulong. Hindi pa siya minsan tapos mag-almusal kasama ang mga anak at si Tess, may kumakatok na sa pintuan ng kanilang tahanan para humingi ng tulong sa barangay captain. Agad namang itong tinutulungan ni Tony. Ang pagiging ama nga ni Tony ay lumalampas na sa bakod ng kanilang bahay dahil itinuturing na din niyang anak ang kanyang bawat nasasakupan. Kaya naman labis na nalungkot ang kanyang mga constituents nang ang mabuti nilang kapitan ay pumanaw ng August 24, 2025. Labis nga na nalungkot ang ginang na si Tess at ang kanyang mga anak sa pagkawala ni Tony. Si Tony ay hindi lamang isang haligi ng tahanan. Siya rin ang nagsisilbing ama sa kanyang barangay. Bilang isang kapitan, ang kanyang buhay ay naging isang bukas na aklat ng paglilingkod ng walang pinipiling oras. Hindi pa man tuluyang nakakapagluksa ang pamilya Makmak sa pagkawala ni Mang Tony, sila ay muli na namang sinubok ng kalunos-lunos na trahedya. Kung saan February 12, 2026, nang unang napaulat na ang ginang na si Tess na asawa ni Mang Tony ay nawawala. Ang kanyang mga anak ay agad na nanawagan sa social media hinggil sa pagkawala ng kanilang ina. Ayon nga sa missing person poster ng negosyanteng si Tess, siya ay lula ng kanyang puting Innova na naispatan na pumunta sa Mabalacat ng February 12 bandang 8:45 hanggang 8:48 ng gabi. Sinabi din na kasamang nawawala ni Tess ang aso ng pamilya na si Bubbles. At dahil nga sa panawagan na ito, nagtulong-tulong ang lahat ng nakakilala kay Aling Tess na manawagan para sa pagkawala ng ginang. Pero bukod kay Aling Tess, nawawala din pala ang driver ng pamilya Makmak na kinilalang si Emmanuel Tolentino, 59 years old o mas kilala bilang Doc Manuel. Siya ay 20 years ng driver ng pamilya na nagmula sa Pangasinan. Ayon sa post ng anak ni Tess, si Manuel ay huli umanong nakita sa kanilang tahanan ng February 12 bandang 7:32 ng gabi bago dumating si Tess sa kanilang bahay. At kinabukasan nang nag-report na nga sa mga pulis ang pamilya ni Tess para formal nang iulat ang pagkawala ng ginang. February 14, makalipas naman ang 2 araw, nang lumabas ang balita na natagpuan na ang kotse ni Tess. Ang puting Innova ay nakitang inabandona sa plaza ng Magalang, Pampanga. Ilang personal na gamit ng ginang tulad ng kanyang bag, wallet at mga ID ay nakita sa loob ng kotse. Isang bagay naman ang nawawala sa mga gamit ng ginang. At ayon nga sa mga anak ng negosyante, ang tanging nawawala sa gamit ng kanilang ina ay isang titanium gray na cellphone. Panawagan nga ng pamilya ni Tess kung kanino man umano ibinenta ang cellphone ng biktima, sana ay maibalik sa pamilya Makmak para magamit ang impormasyon sa loob ng cellphone para nga mahanap si Tess. Hindi naman nawala ng pag-asa ang pamilya Makmak na mahanap nila si Tess. Ngunit makalipas ang 4 na araw,
isang masamang balita ang naghatid ng kalungkutan sa pamilya Makmak at sa buong barangay Balibago. Dahil ang nawawalan si Tess ay natagpuang wala ng buhay at nakabaon sa mismong compound ng pamilya. February 16 na nagsagawa ng search operations ang Police Station 4 at Forensic Unit sa compound ng pamilya Makmak. Agad namang napansin ng mga pulis ang isang parte ng compound malapit sa isang septic tank. Ito nga ay malapit sa kulungan ng baboy at malalambot ang mga lupa dito. At dahil nga napukaw ang kanilang atensyon sa parte ng lupa na ito, agad nila itong hinukay. Tinatayang 6 na talampakan ang lalim ng hukay at ang paghukay nga ay tumagal na 4 na oras hanggang sa kalaunan na-recover na nila ang labi ni Tess. Tila may intensyon na di na itago ang nangyaring krimen dahil ang hukay ay tinabunan pa ng kaning baboy at mga damo. Mismong ang mga anak pa ni Tess ang nagkumpirma na ang labi nga na kanilang nakita ay ang nawawala nilang ina. Malaki ang posibilidad na doon inilagay ang labi ng bitima para hindi ito maamoy. Lalo na at ang bahay ng mga baboy ay hindi may kaaya-ayang amoy. Sobrang nalungkot nga ang mga anak ni Tess nang siya ay nakita na wala ng buhay. Blanco naman ang lahat kung sino ang gagawa ng karumal-dumal na krimen sa isang negosyanteng napakabuti. Walang ibang ninanais nga ang pamilya Makmak kundi makamit ang hustisya para sa kanilang ilaw ng tahanan. Bukod nga sa pamilya ni Tess, ang buong komunidad ng Barangay Balibago ay nagluksa sa pagkawala ng ginang. Saksi nga ang buong komunidad kung paano naging katuwang ng yumaong kapitan na si Tony ang kanyang misis na si Tess. Ang kanyang pagiging ina ay hindi lamang ramdam sa kanilang bahay dahil ramdam din ito sa buong barangay. Si Tess kasi ay madalas na nangunguna sa pag-organize ng mga proyekto sa kanilang barangay para nga sa mga bata, senior citizens at para sa mga kapwa niya ina. Bumuhos nga ang pakikiramay sa social media at nag-viral nga ang kalunos-lunos na sinapit ng byuda. Kinonde na din ng congressman ng lugar ang brutal na sinapit ng ginang. Nangako nga ang kongresista na si Lazatin Jr. na magbibigay ng 200,000 pesos bilang pabuya mula sa kanyang sariling pera para sa makapagbibigay ng impormasyon sa taong responsable sa pagkamatay ni Tess. Agad namang nagkasa ng investigasyon ang mga pulis. Hanggang sa nakakuha nga sila ng ilang kopya ng mga CCTV. Kung saan February 12 bandang 7:22 ng gabi, lumabas ay isang lalaki sa compound ng pamilya Makmak na pinaniniwalaang si Manuel para kunin ang isang food delivery. Makalipas ang 2 minuto, dumating ang puting Innova na minamaneho ni Tess. 7:30 ng gabi nang maririnig sa CCTV sa loob ng bahay ang ilang sigaw na pinaniniwalaang mula sa biktima na si Tess. At bandang 8:30 ng gabi, nang makikita nga ang Innova na lumabas ng compound. At magmula nga noon, hindi na nakita pa si Tess o ang driver na si Manuel. Hanggang sa natagpuan na nga lamang si Aling Tess na nakabauna sa lupa. Ayon nga sa isang saksi, hindi siya pwedeng magkamali na si Manuel ang driver ng Innova na lumabas sa compound dahil tinawag pa niya ito. Ayon pa nga sa saksi, nagmamadali umano si Manuel dahilan para makaaway nito ang isa pang motorista. Ayon sa paunang ulat, lumakas ang hinala ng mga pulis na nasa compound lamang si Tess dahil walang bakas ng dugo ang kotse ng biktima. Nang pasukin nga ng mga pulis ang tahanan ng pamilya Makmak, natagpuan nila ang mga bakas ng dugo sa pader, kartilya, washing machine at gripo. Ang area naman kung saan natagpuan si Tess ay hindi kalayuan sa barracks ng driver ng pamilya na si Manuel. At ayon nga sa mga pulis, maaring nakahanda na talaga ang hukay dahil imposible lamang maghukay si Manuel ng ilang oras simula na nang dumating si Tess sa kanyang bahay at nang ito ay pinaslang ni Manuel. At mataas nga ang posibilidad na ito ay premeditated murder o talagang pinagplanuhan. At dahil nga sa mga ebidensyang ito, idinuturing na ang 20 years na driver ng pamilya Makmak na si Manuel ay siyang person of interest sa kaso. Hindi na din makontak pa si Manuel ni Numan. At isang manhunt operation nga ang inilunsad ng mga pulis para hanapin si Doc Manuel. Sa mga nagtatanong kung bakit binabansagang Doc Manuel si Manuel, siya kasi ang in charge sa barangay pharmacy lalo na sa mga branded na gamot nang panahon na kapitan pa ang asawa ni Tess na si Tony. Napag-alaman din na tumakbo sa pagkagawad si Manuel noon ngunit ito ay natalo. Hindi naman mawari ng pamilya ni Tess at ng mga sumusubaybay sa kaso
na habang hinahanap pala nila si Tess, nasa bakuran lamang pala ang biktima. Palaisipan naman sa lahat bakit naman tatapusin ni Manuel ang buhay ng kanyang amo. Lalo na at pamilya na ang turing ng pamilya ng biktima kay Manuel. Sa ibang mga reports, pinaniniwalaan na halos sabay nang lumaki ang mga anak ni Tess at ang mga anak ni Manuel. Napag-alaman din na nung nagkasakit ang dating kapitan na si Tony, sinanla pa umano ni Manuel ang lupa nito sa Pangasinan para magkaroon ng pera ng pampagamot ang yumaong kapitan. Ayon sa mga anak ni Tess, bago nangyari ang krimen at pagkatapos pumanaw ng asawa ni Tess na si Tony, nakitaan na nila ng pagbabago si Manuel. Ang driver umano ay bigla na lamang nagdedesisyon para sa pamilya na tila ba umaastang padre de pamilya. Gusto daw nito na siya na ang masunod sa pamilya Makmak. At dahil nga sa pagbabago na ito, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang pamilya Makmak at si Manuel. Kaya naman dito na nagdesisyon ang pamilya Makmak na tanggalin na si Manuel bilang driver. Bukod doon, wala naman din daw kasi ang orihinal na amo ni Manuel na si Tony. Subalit, nagpresenta umano si Manuel na manatiling driver ng pamilya kahit wala na siyang sahurin. Binigyan naman daw ng pamilya Makmak ng pagkakataon si Manuel na manatili sa kanilang compound. At pinili nga ng driver na tumira na lamang malapit sa piggery nang tanggalin na siya ng pamilya na kanyang pinagsilbihan ng 20 years. Ayon sa isang interview ng mga kaanak ni Tess at ng bagong kapitan sa barangay Balibago, nagiging problema na daw talaga ng pamilya Makmak si Manuel. Tila, pakiram daw kasi ni Manuel, siya na ang dapat pumalit bilang ama ng tahanan nang nawala na si Tony. Naniniwala naman ang iba pang nakakilala sa pamilya Makmak na baka gumaganti si Manuel kaya niya pinaslang si Tess. May iba namang nagsabi na baka nagtampo umano si Manuel sa pamilya Makmak sapagkat hindi na siya sinasahuran ng mga ito. Bukod doon, nararamdaman din umano ng driver na siya ay iniitsapwera na ng pamilya na pinaglilingkuran niya ng 20 years. Sa pangalawang lab test naman sa puting Innova, natagpuan ng mga pulis ang mga bakas ng dugo sa gas at brake pedal nito. Tila patunay lamang na si Manuel umano ang nakita nga sa CCTV na nagpark ng puting Innova sa Magalang, Pampanga. Pero hindi naman na isinapubliko pa ang kuha ng CCTV na ito. At sa pagsuyod nga ng mga pulis sa buong compound, nung una inisip nila na baka biktima lamang din ang driver na si Manuel. Pero matapos nga ang paghukay, tanging labi lamang ni Tess ang natagpuan, kaya naman nananatiling person of interest sa pagkamatay ng negosyante ang driver niyang si Manuel. Sinamahan naman ni Angeles City Mayor Carmelo Jan Lasetin II ang pamilya ng yumaong negosyante na si Tess sa cremation rights para sa biktima. Ayon nga sa mayor, mahalaga ang resulta ng forensic investigation upang malinawan ang motibo at iba pang detalye ng krimen. Dagdag pa niya, mahalaga rin ito sa pag-usad ng kasong isasampa laban sa mga hinihinalang salarin. Sa press conference naman ng Angeles City Police Office, malaki ang posibilidad na ang pagpatay kay Tess ay talagang plinano. At para naman sa naging sanhi ng pagkamatay ni Tess, siya ay nagtamo ng blunt head injuries na nagresulta sa kanyang agarang pagpanaw. At tila nga hinampas siya ng matigas na bagay sa kanyang ulo. Inanunsyo naman ng mga pulis na natanggap na nila ang marching orders mula sa mayor ng Angeles City, Pampanga na bilisan ang pagkakaaresto sa person of interest na si Manuel. Ayon sa mga pulis, hindi pa nila ma-establish ang motibo ni Manuel sa nangyaring krimen, lalo na at matagal na itong kasama ng pamilya Makmak. Ayon pa sa mga otoridad, naniniwala silang sinama pa ni Manuel o dinala ang asong si Babol sa pagtakas nito. Mabuti na lamang at natagpuan ang aso ng February 13, alas 10 ng gabi sa isang gas station sa Dolores, Magalang, Pampanga. Git nga ng pamilya, hindi naman daw kaya maglakad ng asong maliit mula Balibago hanggang Magalang. At ayon nga sa mga comment ng mga netizen, sana nga imbestigahan ng mga pulis ang iba pang anggulo at wag lamang daw mag-focus sa driver na si Manuel. Habang ginagawa nga ang video na ito, patuloy pa ding hinahanap ng mga pulis si Doc Manuel, ang person of interest sa pagpaslang sa byuda at negosyante na si Tess Mamak. Abangan nyo na nga lang sa susunod nating video ang magiging update sa kwentong ito. Para naman sa ating pangalawang kwento, tayo ay magtungo naman sa Pangasinan. Tulad nga ng unang kwento, nag-viral nga ang kalunos-lunos ng sinapit ng isang babae na natagpuang nakabaon sa tapat ng isang beach. Sa Anda, Pangasinan nagmula ang dalaga at ang biktimang si Evelyn Salting
20 years old at mas kilala bilang Eva at meron siyang 3 mga kapatid na babae. Bata pa lamang si Eva ay hilig na niya ang dagat, lalo na at kilala ang andas sa magaganda at mapuputing dalampasigan. Lumaki nga ang dalaga na puno ng pagmamahal mula sa kanyang pamilya at mga kapatid. Palakaibigan, masayahin at may positibong pananaw sa buhay. Ganyan nga ilarawan si Eva ng kanyang mga kakilala. Lumaki ding matalino ang dalaga at aktibo sa lahat ng aktibidad sa kanilang eskwelahan. Kung titinan nga si Eva, ito ay isang simpleng babae na may mapupungay na mga mata, makinis na balat at morenang kulay. May katangian ng isang magandang Pilipina. Hindi din mahilig si Eva sa mga koloreto sa muka at palaging simpleng damit lamang ang kanyang sinusuot. Ang dalaga din ay isang third-year college student na sa Pangasinan State University sa Lingayen na kumukuha nga ng kursong Bachelor of Science in Business Administration. At dahil malayo nga ang bahay ni na Eva mula sa kanyang universidad, ang dalaga ay nagpasya ng mangupahan sa isang boarding house. Maayos naman ang pag-aaral ni Eva at masaya ang dalaga na konting panahon na nga lamang, siya ay makakapagtapos na ng kanyang pag-aaral. Si Eva ay tipikal na estudyante na may malalaking pangarap at may plano sa buhay. Ngunit walang mag-aakala na sa isang iglap, hindi na muling makakasama pa si Eva ng kanyang mahal sa buhay at hindi na niya matutupad pa ang kanyang mga pangarap. September 24, 2024, bandang 6:30 ng gabi, mayroong isang pamilya na naglalakad sa baywalk ng Lingayen Beach. Ang beach ay kilala din sa tawag na Capitol Beachfront na siyang nasa tapat ng Pangasinan Provincial Capital. Hindi man ito white beach, marami pa din ang namamasyal dito at naglalakad sa kulay abong buhangin. Karamihan nga sa mga nagpupunta dito ay mga estudyante na nagre-relax at nais makalanghap ng fresh na hangin. Ang pamilya na namamasyal sa beach noon ay ang pamilya Ramos. Tahimik nga silang naglalakad nang mapansin ni Carlo Ramos na meron siyang naapakang kakaibang bagay mula sa buhangin. May ilaw naman sa beach, subalit may parte nito na hindi masyadong naaaniga ng liwanag. Kaya naman para malaman kung sino talaga ang nasa buhangin, binalikan niya ang kanyang naapakan. Subalit laking gulat nga ni Carlo nang napansin na hindi simpleng basura lamang ang nasa buhangin, kundi ito ay labi ng isang tao. Sa takot nga, hindi na ito ginalaw pa ng pamilya Ramos. Bagkos ay tumawag na lang sila ng mga pulis. Agad namang rumesponde sa tawag ang Lingayen Police kasama ang isang SOCO team. At pagdating nga ng mga pulis sa lugar, dinatnan nila ang kulunos-lunos na kalagayan ng isang biktima. Ang kalahating labi ng biktima ay nakabuon sa buhangin habang ang kalahati naman ay nasa ibabaw. Hindi nagtagal, nakilala naman ang labi. Ito ay walang iba kundi ang third-year college student na si Eva. Sa investigasyon, napag-alaman ng mga otoridad na September 23 ng gabi, hindi na umuwi pa ng boarding house ang dalaga. At kinabukasan, hindi rin na siya nakapasok sa kanilang paaralan, kaya naman dito na nag-alala ang kanyang pamilya. Ay nga sa pamilya ng biktima, hindi ugali ng dalaga na makitulog sa bahay ng ibang tao. Palagi din daw itong nag-a-update sa kanyang pamilya at kung aalis man si Eva, nakagawian na nitong umuwi kapag alis-is na ng gabi. Ilang beses nilang chinat, tinext at tinawagan ang numero ng dalaga nang siya ay nawawala pero hindi na ito sumasagot. Agad namang nanawagan ang pamilya ni Eva sa social media at ipinakalat nga ang isang missing person poster. Sa panawagan, sinabi nga nila na si Eva ay nakasuot ng sky blue na sweater at blue na jogging pants. Huling beses namang nakita si Eva alas 7 ng gabi ng January 23 malapit sa universidad at siya ay nagpunta sa isang convenience store. Nang natagpuan nga ang labi ni Eva, nakasuot ito ng light blue na sweater at blue na jogging pants. At sa pagsusuri nga sa kanyang labi, napansin ng mga investigador ang mga bakas ng dugo sa biktima. Kapansin-pansin din na ang labi nito ay basa. Ito marahil ay resulta umano ng ulan o hampas ng alon. Bakas din sa ulo ni Eva ang isang pinsala mula sa pagkakapukpok ng matigas na bagay, at ito ay indikasyon na siya ay natake at ang kanyang pagkamatay ay itinuturing ng murder. Ay naman sa caretaker ng boarding house kung saan naninirahan si Eva, ang dalaga ay madalas sunduin ng isang lalaki na pinaniniwala ang kasintahan ni Eva. Subalit umuwi din daw si Eva tuwing gabi bago ang curfew na alas 10. Subalit ng September 23, hindi na nila napansin na hindi umuwi si Eva sa kanilang apartment. Sa mas malalim nga na investigasyon, nakuha ng mga pulis ang isang kopya ng CCTV.
kung saan huling nakita nga si Eva na buhay. Sa kuha ng CCTV, makikita si Eva na lumabas ng boarding house dala ang kanyang cellphone. At sa sumunod na kuha ng CCTV, namataan naman ang biktima na naglalakad at dumaan pa sa barangay hall. Sa isa pang CCTV na hindi na isinapubliko, nakita si Eva na pumasok sa isang convenience store kasama ang isang lalaki. Inalam naman ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng lalaking huling kasama ng biktima. Hanggang sa nalaman nga nila na ang lalaking kasintahan ni Eva ay si Reynald Caracas, 21 years old. Si Reynald ay estudyante din ng Pangasinan State University na kumukuha naman ng kursong Bachelor of Industrial Technology major in Electrical. Ang binata nga ay itinuturing na person of interest sa kaso ng pagpatay kay Eva. Ipinatawag ng mga kapulisan si Reynald at nagpunta naman ito sa police station. Tinanong siya ng mga pulis tungkol sa pagkamatay ni Eva. Ngunit iginit ng binata na siya ay inosente at wala siyang kinalaman sa sinapit ng kanyang kasintahan. Nanindigan din ang pamilya ng binata na hindi ito magagawang pumatay. Sinabi din ng pamilya ni Reynald na ito ay may kapayatan kaya tila imposibleng magawa niya ang krimen. Dagdag pa nila, mabuting anak at kapatid si Reynald kaya isang malaking kwestiyon na kaya itong gawin ng lalaki. Git pa ng pamilya ng binata, hindi daw tugma ang tinamong pasa ni Eva sa hubog ng katawan ni Reynald. Nanawagan nga ang kanilang pamilya na pakinggan ng kanilang panig para malaman kung sino talaga ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Nabigyan linaw naman ang kaso nang lumutang ang isang vendor sa beach kung saan natagpuan ang labi ng biktima. Ayon nga sa tinderong saksi, bumili pa ng tubig sa kanya si Eva at may kasama itong lalaki. At walang iba kundi si Reynald. Narinig umano ng vendor na nagtatalo ang magkasintahan at dito na siya umalis para maglako ng tubig sa ibang parte ng beach. At makalipas ang isang oras, muling bumalik ang vendor sa pwesto kung nasaan ang magkasintahang Reynald at Eva. At dito na daw napansin ng tindero na nakahiga na sa buhangin ang biktima at si Reynald naman ay naghuhukay ng mga oras na iyon. Matapos iyon, umalis na umano ang vendor at hindi na nakita pa ang mga sumunod na nangyari. Sa autopsy report nga sa labi ni Eva, isang matigas na bagay ang pinalo sa ulo ng biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Positibo din ang biktima na pinagsamantalahan pa bago siya nasawi. Dito na nga inaresto ng mga pulis ang kasintahan ni Eva na si Reynald. At ayon nga sa mga balita, ang krimen ay isang uri ng crime of passion. Pinaniniwalaan na nagtalo ang biktima at suspect na nagresulta sa pagkamatay ni Eva. Si Reynald ay sinampahan naman ng kasong murder at pananamantala at agad siyang ikinulong. Sa isang comment nga ng netizen, naniniwala siyang hindi si Reynald ang responsable sa nangyaring krimen. At ayon nga sa comment, dapat sumuko ang totoong suspect sapagkat kinabukasan ni Reynald ang nasira lalo na at graduating ito noon. Hindi na daw naawa ang totoong suspect kay Reynald na isang mabait na binata at isang working student. Sa pinakahuling balita nga, sinabi ng mga kapulisan na bagamat naaresto na si Reynald, ipagpapatuloy nila ang investigasyon para malaman kung may iba pang sangkot sa nangyaring krimen at idineklara na nga nilang case closed ang kaso. Kung ikaw ang tatanungin, sa tingin mo guilty ba si Doc Manuel at siya ang pumatay kay Tess? O baka may ibang suspect? Guilty ba si Reynald sa pagpatay kay Eva o posibleng may ibang suspect sa pagpatay sa dalaga? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!